Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ha mga ka-action, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo at atin po itong pag-usapan. Tila hulianin na yata to si Duterte. Itong matandang lolo nyo digong, hulianin na yata at wala itong salita. Ayan po, nakikita nyo po sa screen. Basag na basag po siya dyan kay Raul Manuel. Kay Congressman Raul Manuel. At atin po isa-isahin kung bakit ko nasabi na ulianin na ito si dating Pangulong Duterte. Para hindi po tayo magtagal, basahin na po natin ang nasabing post. Alam mo, pag ginawa nyo yan, babalik ako sa politika. Mapilitan ako, it's either I run for senator or I will run for vice president. Maski matanda na ako, kung si Inday ang magpresidente, okay lang. Yun yung sabi ni Lolo nyo digong ha. Kung si BP lang daw ang maging presidente, okay lang. Okay, ito naman po, bago natin basagin yan si Lolo nyo. Ito naman po ang pahayag ni Raul Manuel. Mukha tuloy na hindi na maitago ng pamilyang Duterte ang pagiging uhaw sa posisyon at sa kaban ng bayan. Parang end of the world. Para sa kanila, kapag wala sila sa pwesto, sa bagay, nasanay sila na mayroon silang limpak-limpak na confidential fund at intelligence fund, CIF sa Davao City, Hall at sa Malacanang. Bilang presidente, may 21 billion na CIF. Dati, si Rodrigo Duterte at miss na miss yun ng pamilya nila. Representative Raul Manuel. Diba? Kung natatandaan nyo, ito si dating Pangulong Duterte, si Lolo nyo digong. Few weeks ago, na-upload po natin ang video dito. Hindi nga siguro, nung Lunes yata yun, basta, nandyan lang yan, sa ating video. Na nagsasabi, sa isang interview sa SMNI, ang sabi niya, huwag niya nang patakbuhin si Sara Duterte bilang isang presidente. Hahayaan niya na lang, ipaubaya na lang daw sa mga gustong maghawak ng Pilipinas. Yun ang sabi niya. At alam mo, Mr. Digong, noong ikaw ay nanungkulan pa sa pagka-presidente, hindi mawala sa isipan ko na sinabi mo na ikaw ay bababa sa pwesto dahil pagod ka na. Dahil pagod ka na sa korupsyon. Yun ang sabi mo. Pero ginawa mo ba? Before ka pa man naging presidente, ang sabi mo, hindi ka mag-run for president. Pero last hour, tumakbo ka rin. Di ba? At kasagsagan ng campaign, o hindi pa nga nag-campaign, ang sabi mo, kapag ikaw ang maging presidente, after 6 months na hindi mo malinis ang droga, bababa ka sa pwesto. Ang lahat ng bayon ay tinupad mo. Tila yata naging hulianing ka na. At dito naman sa sinabi mo, hindi mo napatakbuhin si Vice President bilang isang presidente ng Pilipinas. Ano naman ito? Kapag mapatalsik si Vice President sa pagka-vice presidente, or ma-impeach siya, ano tong sabi mo? Mapipilitan ka sa pagtakbo sa pagka-senador or either vice president? At okay lang sa'yo na maging presidente, kung maging presidente si Sara, okay lang daw sa kanya. Hindi mo ba naalala ang mga sinasabi mo, Mr. Lolo Digong? Paano na lang kung tumakbo ka pa sa pagka-vice? Hindi mo na nga matatandaan ang mga sinasabi mo pala.
Hindi mo, alam mo, lumalabas na wala kang isang salita. Wala namang problema kasi wala naman sabi na paedad-edad ang pagtakbo. O kung gusto mong tumakbo, okay, tumakbo ka. Pero ang tanong ho, kung mananalo ka. At kung tumakbo man si Vice President sa pagka-presidente, kung mananalo pa. 'Di ba? 'Di ba mga ka-action? Maliwanag na parang ulianin na yata ito si dating Pangulong Duterte. Ang bilis naman niya makalimot. 'Di ba? O ayan. Bukong-buko ni Raul Manuel. 21 billion na confidential fund. Nung siya ay presidente pa. Grabe, no? Tapos, ang sabi niya, ginamit niya ang confidential fund para ipapatay ang mga iilan sa atin ng mga Pilipino. O, di ba? Sarili nating pera ang pinapatay sa iilan sa atin ng mga Pilipino. At aminado siya dyan. Yan nga ang isa sa mga ebidensya naging Presidente Trillanes sa ICC. Di ba? Iwan ko na lang sa'yo. Lagas na ba kayo? Baling-bali na ba ang pakpak? Kasalanan nyo rin nyo po yan. Hindi po yung kasalanan ng taong bayan. Alam nyo, Lolo Digong, dapat marunong ho kayo tumindig sa isang salita. Di parang urong sulong ka lang. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping nog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day, everyone.